Always online. Dahil ang Panginoon natin ay laging nasa oras ng Diyos. At ngayon sa ating nakaraan, yung kung nakaraan natin, nakaraang message natin ng linggo ay tinalagay natin na Diyos ay He makes all things beautiful. Kaya, it is time, di ba? It is time. Mayroong itinagda ang Diyos na ang panahon talaga sa nangyayari ang lahat ng bagay sa ang panahon. Maging yung natin, maging ang buhay mo. Everything about you, asawa mo, alam niyo Lord God. Amen? Yeah. This is the God. Church, ito yung Diyos na pinag-iikuran natin ngayon na kahanga-hanga talaga. Merong alam ng lahat ng bagay. Kaya kapag nag-worship tayo sa Lord, na natin sinasabi natin sa Kanya, dinigin natin sa Panginoon kung sino siya, kung ano yung magagawa niya sa buhay natin. Amen. So, ngayon, parang ito, na-enjoy ba yung building natin ngayon bagong building? Para lang magkakayo muna kayo. Parang mamipili lang yung diretso. Lapit sa diretso na mamaya, shopping mamaya. Napakalaki po nito, Asya. Hinati ba po yan? Hinati ba yan? Dalawa yan. Doon sa kapila yung kalahati ng hapon nito. Kaya, baka nandiliita pa kayo. Pwede natin buksan yan. Thank you, Lord, sa building. Sino ba yung mga papel doon sa labas na nalagay? Mga NPO po yun. Papel po ng NPO natin. Papel ng mga NPO dito sa Japan. Dito sa Ishihara. And kung nagpapakita sila sa atin, ay inspire tayo ngayon na gano'n ang magiging future natin. Amen? And later on, someday, ay makita natin kaya gawin ng Panginoon doon sa ating NPO. Gawin naman yung Panginoon. Kaya po, ngayon, I always encourage you, huwag kayong tumitingin doon sa mga nakikita lang natin. Kasi hindi tayo, kapag tinignan natin, nakatipid tayo doon sa ating nararamdaman, nakikita, naririnig, magiging tayo parang limitado. Hindi natin kaya gawin talaga ng ating Panginoon. So, I challenge you, church, itong mga nakikita natin ngayon, bagamat maliit pala, sa total, lahat naman malalaking bagay na simula sa maliit. May nakita na ba kayo bigla lumabas, malaki na? Pero kahit lumawa niya, pag kinabukasan, nakapag-listed na sila, malaki na. Wala ba, di ba? Nagsimula sa idea, nagsimula sa ilang nakaroon na tao, sa Pilipinas, sa mga birthday na tao. Pinalaro na pa rin mga. Ganun ang gagawin ng Lord doon sa ministry natin. And my big church, kapag ito ay sa Panginoon, no one gets that. Not even the resources. Hindi natin sasabihin, wala kami nun wala kami ganito, wala kami papayan. Hindi po, God will provide. Pakisabi mga sa atin mo, God will provide. Yung salita, God will provide. Napamanayan nyo na yan sa church. Napakadami beses na. God will provide. Kung ano yung nakikita nyo yung dito, provision natin ko ng ating Panginoon. Amen? Pati po yung NPO natin, provision niya ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ngayong umaga, we will, ang tatalakayin natin ay dito, tungkol sa Christ, living as Christ ambassadors. Ambassador, double S, hindi double A, sorry. Ambassador.
Double S kasi. Makadikit kasi sa akin sa keyboard. Sa keyboard yung ALS. Living as Christ ambassadors. Let's read from our text today, 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Dalawa tayo ba yun? Amen. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20, sabi dito, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Amen? Sa basa dito, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal to us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Hallelujah. Si Pablo ang sumulat nitong nitong ano po na ito, aklat na ito sa mga Corinthians. Nagsalit po na tayo ng church doon sa Corinth. Now, for us to understand mas itong sinabi ni Pablo na ito, magandang alamin natin ano ba yung lugar ng Corinto. Kasi ma-appreciate natin ma-appreciate natin yung message na ito. O pag naintindihan mo kung paano yung sinasabi, may impact talaga siya. At ang mga Corinto po, hindi po siya, hindi yung katulad ng iniisip natin na sinabi ng church ay lugar ng mga mababait. Diba? Ang Corinto ay hindi po gano'n. Ang lugar po mismo nila ay strategic itong lugar na ito. At nag-i-intersect dito yung daan na talaga papuntang Asia at Europe. Kaya basically, ito yung commercial yung lugar nila. At alam mo kung mag-commercial, nandoon yung ugat talaga ng lahat ng mga kasamahan. Diba? Nandoon yung mga mayayaman, siyempre pag nandoon yung mga mayayaman, nandoon din yung mga bisugalan, maraming mga bisyo, maraming yung mga in fact, marami ko sa kanila yung mga sexually immoral. Bantag tulo sa pinakalugar niya. Kaya even doon sa church mismo na Corinth, pinapagalitan sila ni Pablo doon sa kasalanan na yun. Na they were involved sa pagiging sexually immoral. Ganun din po yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maraming mga limuto, pagpasok mo doon sa mga Corinto, maraming mga limuto doon, makikita mo yung mga goddess ng mga Greek goddesses. At isa po doon si Aphrodite, yung goddess ng love. Kaya po, itong lugar na ito yung melting point ng religion, culture, at ng kaya pag sinabi kita Corinto ka, alam mo yung lugar. Parang bantad. Bantad ito sa kasalanan. Amen? At ito yung lugar na pinagtayuan ng Paul na church. Hallelujah. Ito yung lugar na pinagtayuan mismo ni Pablo na church na kung saan maraming gumagawa ng mga kasalanan, but the love of God is being expressed dito sa kanilang lugar. At yung lugar dito, yung church nito, pag binasa niyo yung earlier part of Peter, makikita ninyo na ito yung mga kumekostyo kay Pablo regarding his apostleship. Ay, hindi ka tunay na apostol yan. Hindi tunay na mga yan. Ganito yan. May kaya. Pero ang sabi ni Pablo, hindi niya ito pinatulan kung hindi pinatunayan niya doon sa kanyang mga sulat, doon sa mga kababasa nito sa mga Korinto, kung sino siya at ano yung pinagkatiwalang ministry sa kanyang Panginoon. You know, alam mo, pinakamagandang patuloy ng ministry kapag natatanong, tingnan niyo na lang yung buhay. Tingnan niyo yung buhay ng church. The life that has been changed, yung mga taong naligtas, yun ang pinakapatunay. Hindi po mawawala kasi yung mga
idea na ano, hindi naman ikakala na pastor yan. At yung nagsabi pa nga sa akin nun ay hindi ko rin maintindihan kung ano nga ba talaga yung intensyon o ano. Pero nung ano sa una, dati nung nadinig ko yun, parang nasasaktan. Pero nung i-comfort ako ng Holy Spirit, wala akong dapat patunayan sa kanila. All they have to see ay yung ministry. Tignan natin yung ministry. May mga nanilikas ba ng buhay? May mga nababago ba ng buhay? Kapag meron nangyayari, may nadadagdag sa church, may mga kaluluwa na nilikas. Paano ba ministry? Pero kapag wala nangyayari sa ministry, walang nadadagdag, walang nanilikas sa kaluluwa, better yet, mas maganda pa sa mga church. Kasi we are not doing gathering just to gather. Hindi tayo nagpupunta para lang may kain mamaya, o masaya mamaya, may outing. The church is not built for that. The church is built for Christ's mission. Para sabihin natin yung kabutihan ng Panginoon sa mundo at ang patuloy nito ay yung buhay ng mga nasa loob na simbahan. Church, there will always be mockers. Marami kayong mahilig sa labas sa mga magsasalita ng against anything sa simbahan. Pero huwag pansinin ito, ang tingnan natin ay kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. At ganito yung ginawa ni Pablo. At sinabi niya dito sa verse na ito, kayo ay ang mga ambassador ni Cristo. Kayo ay ang sabihin mo, ikaw ay ambassador. Ambassador, pangalan pa lang. Ano na yung ang bigat na ano na yan? Sabihin mo ba yung ambassador? Ano ba yun? Yung ambassador, medyo mataas ang uli kasi yan eh. Kapag sa gobyerno, nabasa na nakita natin, medyo mataas talaga ang uli nito. Now, tingnan natin. Ikaw, ito sa atin ito, we are not just church members. We are heaven's officials and representatives, carrying the most powerful message in the universe. Through Jesus Christ, God has made full peace with humanity and He is inviting everyone home. Ito yung ano po natin, hindi ka lamang ordinaryong church member. Kaya kung iniisip mo kung pupunta ka ng simbahan, pupunta ko doon kasi araw ko ngayon, pupunta ko kasi mamaya meron ganito. Hindi lamang po ito ang pupunin natin na tayo pupunta ng church. We are heaven's official representative dito sa lupa. Kinumisyon tayo ng ating Panginoon na meron tayong dalang powerful message, the most powerful message in the universe na sa pamamagitan ni Kristo, i-reconcile na Diyos, pinagkasundo ng Diyos ang mga makasalanang tao. Lahat po tayo kabilang doon, hindi lang sila. Tayo din, i-reconcile ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ano ang mula ang ambassador? What is ambassador? Sa Greek po ay ito ay presbyo. Presbyo. At sa Roman Empire, ang ambassador po ay hindi lamang po basta nautusan. Hindi lamang sila tigadala ng mensahe. He was the personal representative of the emperor himself. Kapag yung ambassador ay pinapunta sa isang lugar, katumbas na rin ito parang yung emperor ay sasalita sa kanila. Representative siya mismo ng emperor. Amen? So, hindi lang po, ano po yung ambassador pa, ano ang ginagawa niya? Ang ambassador ay, hindi niya po pinili ang kanyang sariling mensahe. Hindi na chooses all message. Ang talaga ng mensahe ay yung message na ibinigay sa kanya ng emperor na sasabihin niya ng doon sa mga pinagsasabihan niya. Hindi niya sinabi, yung iba kasi, naranasan yung ba, yung usap ka lang sabihin, pero may dagdag. Diba, sabi nung pinito po yung pinito po nanay ko ng isang malunong na kanin. Yun lang yung utos. Dagdagan niya na lang po ulam. Nung
ikaw na inutusan, meron lang additional may topics pa gusto. Diba? O kaya pinasabi ng nanay doon sa anak, o ilabas mo daw yung ano, kumain ako, kumain ito. Pinasama mo pa yung damit mo na pinalaban. Kung minsan pag tayo ang inutusan sa biyahe, kanilang ang isang ambassador, wala tayong nalaman. Kung ano yung mensahe sinabi lamang sa atin, yun lang isasabihin natin. Amen? And ang ambassador ay he enjoys the full authority and protection ng nagpapadala. Kapag pinapunta ka doon, usually yan merong encourage, hindi encourage ba tawag? Basta may mga kasamahan siya na pupunta doon sa ano, may mga gwardiya. Pag pinapunta sila doon at nagsasalita, doon sa pagdadalan, kasama mo yung protection ng mga royal guard na habang nagsasalita ka doon. Saba, ang ambassador ay nabubuhay po. Ang ambassador ay living in a foreign land but never truly of that land. At dahil man siya doon, nandun siya sa lugar na yan, pero hindi siya tiga doon. Ang kanyang loyalty and identity, yung kanyang instruction ay nagdadaan pa rin doon sa dating lugar, doon sa kanyang lugar na pinagalingan. Halimbawa po, yung lugar po ng Pilipinas, kapag ang ambassador ng Pilipinas na sa Japan, hindi naman po siya hapon. Amen? Pero, nandito siya sa lugar ng Japan at nire-represent niya ang Pilipinas. Ang kanyang identity, Pilipino pa rin. Ganun din ang mga Japanese ambassador pag nagpunta sila sa Pilipinas, embassy po ang Japan sa Pilipinas. Kapag nagpunta sila doon sa Pilipinas, they are Japanese, representing the culture, the identity of a Japanese nation. At ang ambassador ay nire-reflect niya din yung kanyang sariling bansa. Hindi niya lang po, wala lang po siya doon sa lugar na kung hindi nire-represent niya yung kung sino siya. Mga Pilipino, alam niyo po ba tayo din kahit wala kayong titulo, ang ambassador tayo ng Pilipinas dito sa Japan. Kaya ano yung nakikita nila sa atin, ganun din nakikita. Di ba pag napansin ko dito, kapag nakita ang isang halimbawa, isang ugali sa isang dayuhan, nag-generalize. Kaya nakita nyo na highlight kayo sa Diyos kapag meron gumawa, isang araw may nabalitaan ako na dalawang Amerikano ang ihuli dahil sa pumasok ko sa kulungan ni Pans. At napapunta sila ng renta naman ng prosecutor. Parang nag-generalize ka, dahil ko pala ang kulturo siguro sa Amerika, pwede nilang basta-basta mapasok na ganyan. Ganun din po ang mga Pilipino. Kapag meron nangyari, may ginawa dito na nag-generalize yun, ganyan siguro ang mga Pilipino talaga. Ako mo yun? Same proving us sa mga believers. Kapag nakita nila ang mga mananampalataya, inaasan natin hindi ayon doon sa kultura ng langit. Nakikita niyo ng mga tao sa mundo, siguro ganyan talaga ang mga Christians. And this might be the reason, church. This might be the reason kung bakit maraming mga ayaw pumasok sa simbahan. Tayo siguro may kasalanan dahil we are not representing the heaven very well. We are not representing yung nagpadala sa atin. Baka nagpapagagad tayo ng topics. Baka nagpapa-extravise tayo. Meron bang mga may ginagawa tayo na hindi naman inulit sa ating Diyos. And in that point, ay lalong mas magiging mahirap ang isyo. And you know what's more exciting sa pagiging ambassador? Tingnan nyo to. Ang ambassador ko ay typically pinapadala siya doon sa mga rebellions na hostile ng bansa. Hindi sa kapanalig. Ang mga ambassador, pinadala sila. Away mo mga isang bansa. Doon sila nagpapadala. Yung emperador doon pa
magpapadala yung ambassador at para sabihin sa kanila yung mensahe. Usually, yung pakikipagkasundo. Ang ambassador ay pinatadala sa lugar para sabihin doon na makikipagkasundo ang aming bansa. At ang sinasabi ni Pablo dito, tayo ng mga ambassador ng langit ay pinadala dito sa mundo para sabihin doon sa rebellion ng mga tao, doon sa mga tao na naghimagsik sa kapangyarihan ng Diyos, sabihin natin na nakipagkasundo ang Diyos sa inyo. Eksakto yung salitang ambassador sa atin. Messenger tayo ng Panginoon sa mga rebellious na bansa. That once we were, tayo man dati, ay kabilang doon sa mga rebellious na tao ngayon. Ngunit naliligan natin ang mabuting balita ng Diyos at nakipagkasundo sa atin ang ating Panginoon. Amen. So, tingnan natin dito. I-unpack natin ang tatlong katotohanan para makita natin yung ating sarili bilang ambassador ng langit. Ating tungkulin yung ating purpose bilang mga mensahero ng langit. Una, you were appointed, not recruited. Ikaw ay in-appoint, hindi ka na-recruit. May pagkakaiba ba ito? Tingin ninyo, may pagkakaiba ba ang appointment at recruitment? Ano ba so? Mukhang nalulula kayo sa langit ng lugar natin. May pagkakaiba po ba ang appointment at ang recruitment? Ang calling natin ay hindi po resulta ng persuasion ng tao, hindi ka pinili. Hindi ito ay divine assignment ng Diyos sa iyo. Hindi ka in-invite para mag-volunteer kung hindi ikaw ay namimisyon ng Panginoon para kanyang maging representative. Sa mundo, ang pagiging ambassador ay nag-apply. Usually, nagpapasa ka na ng resume. Papakita mo yung kakayanan mo. Ito yung alam ko. Ito yung magagawa ko. Magaling ako sa negosasyon. Nagpapasa ka ng resume mo at aaprobahan mo ng committee at ikaw ay tatanggapin sa pagiging ambassador. Pero hindi mo sa atin bilang nagpagsalita ng langit. Hindi ka nagpasa ng resume. Meaning, wala sa ating qualification. Wala sa ating kakayanan. Kung hindi ito ay nakadepende sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Doon sa binasa natin na verse kanina, ang sabi doon, we are therefore Christ's ambassadors. Yung salita po doon na therefore, nakamalugan po ito na dahil dito. Therefore, dahil sa ginawa ni Kristo, ikaw ngayon ay tagapagsalita ng langit. Meaning, wala tayong kakayanan, wala qualification na nakita sa atin, pero ang pinili ng Panginoon ay ikaw para maging mensahero ng kanyang mabuting balita doon sa ating community. Amen? Hindi po ito nakadepende sa ating performance, but it is solely based on what Christ has done. Hindi ka po hinirang dahil pabalik ka, alino ka, o magaling ka. Pero ang ating appointment ay dahil tayo ay kay Kristo. In verse 17, at sabi doon, 2 Corinthians 5:17, sino nakakatanda ang verse na? Second Corinthians 5:17. Yes. New creation. If anyone is in Christ. Kapag mag-address ka na kayo. Dito ako sa malapit sa malayo tayo. Hindi tayo nakakalimutan. Kapag sa verse
of praise. Look at the praise. Ang ibig sabihin mo, ikaw ay na kay Kristo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, tagapagpahayag ka. Walang exception. Ang mahirap po, church, kapag hindi natin alam na tayo, ngayon na ikaw ay na kay Kristo, hindi natin alam na ito ba ay yung trabaho natin. Can you imagine, kapag isang ambassador, hindi niya pala alam na ambassador siya. At pagpunta niya sa ibang bansa, ay umiigo sa park, nagtapon ng basura doon sa gilid ng kalsada. Can you imagine that? What would be the reputation of his nation? Hindi ba? Medyo magiging, ano pala sila? Ganito pala kayo. Magiging misrepresent niya ang kanilang bansa. Now, yung pagiging tayo ngayon ay nasa Kristo. Sabi ni Pablo, therefore, if anyone is in Christ, kapag ikaw ay nasa Kristo, you are a brand new creation. You are a brand new creation. Yung new po na ginamit na Greek word actually doon, hindi po yung parang bago lang na difference o parang ano lang. Hindi yung neos. Kasi meron parang ganito po, halimbawa, binuha ko na iPhone 12 o iPhone 13 Pro. Lumang ang mahina ng battery. Madalas malawak. Gano'n. Tapos, pinalitan lang ng palibagong iPhone 13 Pro din. Bago to, news, hindi pa nakabox pa. Yun yung isang uri ng new. Hindi yun ang ginamit ni Pablo. Ang ginamit ni Pablo na new dito ay yung isang Greek word. Never mind the Greek word. Baka hindi na natin maintindihan to. Pero ang ibig niya sabihin dito, you are a brand new creation. Hindi ka bago na anyos ka lang. Meron siyang bago na upgraded word. Wow! Dahil sa ginawa ni Kristo, lahat ng mga pagkakamali natin dati mo, nabula. Binigyan ka ng brand new slate ng Diyos ngayon na parang nagbagong buhay na naman. Yung ating ibinigay ng Panginoon sa atin. And now that we are in Christ Church, we are ambassadors. Ambassador. Sabihin mo sa kanila, baka hindi pa nagsisindi dito sa salita na ito, ambassador ka. Baka mansini kayo, bukas namin ako mga nakabago kayo. Nakapilipin niya. Pasok ni Sister Ana doon sa opisina niya. Ambassador natin eh. Ito yung ang mensahe ng pagiging ambassador, you have to represent yung amoy mo doon sa mga tao na nakakita sa atin. Amen? At ang makagandara dito mga ang pinili ng Diyos, ikaw. Nakakapagtaka, nakakagula, nakakamaha. Ikaw ang pinili, tayo ang pinili. You know why? God would have chosen angel. Pwede sana angel ang pinili ng Diyos. Mas maganda sana, di ba? Right? Kung angel siguro babagaling mo, at makikita nila may pangkat at sinabi nila, ito ang mabuting balita. Hindi ka pala dito na magkakagulo na sa selfie, mag-alay. Diba? Parang ito, gano'n nangyayari. Pero hindi pinili ng Diyos ang angel. Pwede sana nagkaroon na sa sulat na sa langit, repent. You must be born again. Pwede sana sinulat doon at palagay ko parang naniwala. Hindi ka ba namamagkala yung napaka-importante yung mensahe at pinagkatiwala
doon sa Gimson nyo. Sabihin pa nyo, dalhin mo doon sa Board of Education sa Chiba. Dalhin mo sa mga tiga-kasalaso. Inan-over sa iyo ng Panginoon yung napaka-importante mensahe. At tayo yung may dala-dala nito. You know why? Bakit ito ang ginawa ng Panginoon? Because ang pinakamagandang mensahe, yung gospel, mas nagiging maganda siya kapag nakita sa buhay natin ito. Mas nagiging na-appreciate ng tao ang mensahe dala-dala mo kapag nakikita nila yung buhay natin talaga na binago ng mensahe na dala natin. Hindi ba ito yung hindi ba ito yung taong dati? Kaya kapag may nagbago isang tao siya sa mga tayo. Hindi ba? Kapag yung isang tao, biglang pumayat. Hallelujah. Ano tatanungin mo sa kanya? Ano tatanungin mo? Doon sa kapag nakita mo, dati sa kakapal, tapos biglang pumayat. Ano hinihinom mo? Di ba? Tatanungin mo, ano? Do you think yung isang tao, dati medyo malaki, ayaw sabihin mo ba, baka ma-open sa mga viewers natin. Kapag yung tao dati may sabi, okay na. Sabi, medyo malusog, okay na yan. Pagdating ang malusog, tapos, nakita ka nila after few months, bigla ka naging, kumanda ang kawan mo. At may nalikumit ka ngayon na gawin. Do you think maniniwala yung tao? Hello? What do you think? Pero kung ikaw, may binibenta ng gamot na magpaputi. Ako magbenta. Ang magbebenta ay si Steve. At si Boy ang baka. May bibili ba nun? Ganito po. Sasabi ko. You know what I'm saying? Alam mo yung punto ko? Nire-represent natin ito, yung mensahe na ito. Kaya ang pinili ng Diyos dahil doon sa buhay mo, mas nagiging yung amoy, yung aroma ng gospel, mas naaamoy ng tao. Mas na-appreciate nila kapag nakita na dati ito yung buhay mo ng mga kasalanan, binaguhan ng Panginoon. I want to be like you. Dati ka nasa kaliliman, ngayon nasa liwanag ka na. Dati ka alipin ng bisyo, ngayon malaya ka na. Sasabihin mo na tao, ay, gusto ko maging ka. Maaaring hindi lang magiging, but deep inside of them, there will be parang desire. Pumihan sa kanya. Di ba meron tayo, kapag nakita mo pumayan yung iba, gusto ko nun. Hindi ka nagsasalita, pero sa likod mo, ando na yung bumili yung gamot. Ano yan, parang manjang. Yeah. Narinig yung manjang. Nandun na talaga yung kagustuhan mo kasi bakit? Merong maganda na yan. At yung gospel, nagiging maganda sa buhay. Kapag po tumitingin kasi ng maganda, inilalagay siya talaga sa madilim. Sino, pag nagpupunta kayo ng Takahashi, bibili kayo ng gold, si Justin, nakalimutan kita, parang pasig din yan eh. Kaya, pagpupunta kayo sa Takahashi, pag ilalabas mo na yung singsing mula doon sa cabinet, saan niya ilalagay? Doon ba sa lalagyan din ng gold din yung kulay? Saan? Ano kulay? Itim. Itim bakit? Kasi yung dito, mas nagiging maganda pakinag doon sa itim. Yung grass kaya na napakaganda, nakita, mas nagiging maganda kapag inilalagay sa madilim na buhay natin. Kaya ikaw ang pinili ko. Sabihin mo sa kapatid mo, kaya ikaw ang pinili ni Lord.
sabi ni Paul doon sa mga Galatians, kung meron akong pinipinsan, kung ako o kahit isang anghel ang mag-preach ng another gospel, ang tinuturo ni Pablo is the gospel of grace, God's grace. Kapag may nag-preach daw ng another gospel, yung ano sabi ni Pablo doon? Anathema. Yung anathema, go to hell. Let them be cursed. Ganun ka importante yung pamilya yung mensahe ng gospel ng Diyos na mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Na wala tayong idadagdag. Kaya yung sabi niya nito, wala kang nang i-invento yung gospel. Nakakano mo kaya ang daming mga gospel na nai-invento. Daming gospel na lumalabas. Hindi ang mabuting balita ng Diyos. One of the most dangerous gospel, social gospel. Saan ka masaya? Ano maganda sa'yo? Hindi depende yung mabuting balita doon sa ano ba gusto mong magiging. Ayoko i-preach ko kasi maka-offend. We are responsible for teaching and leading. The whole council of God sa people, sa Arumas, yung ang ipapamahal natin yung pagtutunan ng Biblia. Hindi lang po yung mga bagay na gusto natin narinig. Hindi lang din po yung mga bagay na pang-morally okay tayo. Hindi po lang sa church po, hindi po natin binabago yung ugali natin. Diyos ang nagbabago sa atin. As we look on Jesus Christ, habang nakatingin tayo kay Kristo, binabago ang Panginoon. Amen? Hindi. Parang ako kasi, karamihan ngayon, kapag narinig ang mga ancestors, ano yung dapat natin gawin? What we are supposed to do? Hindi yung what has been done by the cross. What has been done by God on the cross for us. Ano yung ginawa ng Panginoon sa cross para sa atin? Ano ba ang matanong ng mga tao? Ano ba ang babae? Paano maging mabuting tao? That is not the gospel. Ang gospel ay paniwalaan natin na tayo ay makasalanan, kailangan natin ng mahitin. At yun yung biyaya ng Diyos. Kasi wala kang kaya. Sabi ni Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of God, for in this gospel, verse 17, for in this gospel is the revelation of God's righteousness. Ang mabuting balita ay ang pahayagan ng kapuliran ng Diyos, hindi ng kasamaan ng tao. Madalas na pinapangaral dito, lagi namin hinahighlight yung problema, yung sin. Totoo yan namin yung kasalanan ng tao, pero hindi yun yung mabuting balita. Kasunod kasi yung sasabihin mo, kaya dapat ikaw, ganito gawin mo. Puro self-pretend. Ang mabuting balita ay kung sino yung solusyon. Kung sino yung solusyon, pinasabihin natin, yung mga tao pagod na sa pagpapakabait, kaya hindi makarating doon sa hindi ko kaya nalagaan, hindi ako magiging mabait, ako magiging karapat-dapat sa Diyos. They have to hear that by the grace of God, but because of what Jesus has done on the cross, God has reconciled sinful man to Himself. Ito yung mensahe. Ano yung mensahe ng gospel daw? God reconciled the world to Himself through Christ. Ang mensahe natin, hindi na galit ang Diyos sa inyo. Uwi ka na. Balik ka na. Yung salitang reconciled dyan ay very interesting sa Greek. Ang ibig sabihin nun, iayos yung dating nasirang relasyon. Dating may sila inaayos. At usually, yung ambassador ang nag-i-initiate. Yung sa atin pong mga tao, normally, ang nakikipag-reconcile yung offender. Hindi ko po alam sa bahay. Sino ang nakikipag-reconcile kapag gano'n? O laging alay. Sino ang
Depende. Pero sa tao, tingnan niyo sa tao, usually, ang unang gumagawa ng hakbang yung offender. Kung sino yung nakagawa ng pagkakamali. Sorry. Pero ito, kakaiba. God reconciled. Sabi ko sa atin ito, sa God reconciled the world to himself. Ang Diyos ang gumawa ng hakbang. Ikaw yung rebelde, tayo yung rebelde, tayo yung makasalanan. Pero ang Diyos ang gumawa sa atin. Ayaw ka pa. Choose ka pa. Si Lord na yung gumawa ng hakbang, abutin tayo. Mapupunta na tayo ng impyerno, inabot pa tayo ng Panginoon. Ayaw ka pa. Hallelujah. It is the initiative of God. He is not counting people's sins against them. This is, as far as Grace na ito, mga kapatid, diba? You know, ang papatawad ng Diyos, hindi mo kasi nakadepende. Linawin ko ito, lalo na sa mga tagapagpapalala. Ang papatawad ng Diyos, hindi mo nakadepende sa paghihingi mo ng tawad sa Kanya. Sorry is never enough. Sa tao pwede yan. Pero sa Diyos, there must be death. Dapat may mamatay. Kaya hindi ka pinatawad ng Diyos dahil hindi ka ng tawad. Pinatawad ka ng Diyos dahil sumampalataya ka kung saan namatay para sa iyo. Ang naging daan ng kapatawaran ng Diyos yung dugo ni Kristo sa iyo. Hindi yung paghingi mo ng tawad. Amen? The only way that God can forgive us is not through our effort, but through the blood of Jesus Christ. Mula pa ng Old Testament, makikita mo na lahat yan. Laging dugo. Wala na lang magdinuguan. Kasi lugar nila ng dugo. Dugo ng ayaw. Diba? Pag may ilalay, lagi may papatayin na ayaw. Ang papansin yun sa Old Testament, lagi may papatayin. Tapos meron silang taberna. Dugo na naman. Nung ilalabas na sila sa Egypt, dugo na naman. Bakit? Yung dugo lang kasi ang nakakasatisfy sa Diyos. Hindi ikaw. Hindi yung pangako mo. Lagi mo naman pinako. Hindi tinutupan. Lord, mula ngayon. Lagi ka makakaro tayo. Kaya hindi natin kaya. Huwag na talaga ang Diyos. Amen? Church, hello. Yung mga sasabihin natin sa Diyos, hindi makaka-flatter sa Kanya. It will not affect. Why? He knows your heart. Alam niya kung totoo mo sinasabi yan. Alam niya kung binubola mo lang. Kaya ako, si Julia, alam niya kung bakit sinabi niya na Diyos. Pag lumapit sa akin niya na yung umaga pa lang, ang sasabihin sa akin niya. Dahil hindi ko ngayon, alam ko na. Alam ko na kasunod niya. Punta tayo ng Daiso. O punta tayo sa Bethlehem. Kapag meron ginawa, kapag meron sinabi na isang ano yan, may kasunod. Diba? Ang Diyos hindi ko natin pwede i-flatter. He knows the very, yung puso talaga natin. Kaya kahit sabihin mo, kahit mo na kung anong ilang beses sa Diyos. Ito na. Hindi siya sinabi ko yun. So, sister, talaga. The only thing that God will satisfy him ay yung dugo ni Kristo. Kaya nga, ito lang yung nakapag-reconcile. Propitiation, natandaan yung salita na yung propitiation, pinag-aralan natin natin. Yung pampalubag loob. Nalubag na ang loob ng Diyos dahil may namatay. Si Kristo. Napawi na ang galit ng Diyos sa atin. Sa'yo. Tulungan sarili mo sa'yo. Napawi na talaga yung galit ng Diyos sa'yo. Dahil may namatay. Kaya nga po, ito yun. Kapag ikaw ay wala kay Kristo, yung galit ng Diyos sa'yo.
Huwag kayo mag-isip mga nanonood sa atin dito maging sa mga. Hindi ibig sabihin mo sumasama ka sa mga nagsisimba, hindi mo ikaw ay umamatali o kaya ginagawa nila. Hindi ibig sabihin ito na talagang nilagay mo yung puso mo yung pananampalataya kay Kristo. God knows. God knows. We are not the judge. Hindi natin ginajudge sa kahit sino, pero alam nito ng Panginoon. Ayoko lang sa atin po na gayahin natin sa sarili natin na, okay. Kasi bakit? Kasi member ako ng Zion, kasi pumapasok ako sa sumahan, kasi binilis niya ako. It doesn't protect me. The blood of Christ must be applied sa buhay natin. You must believe na ikaw ay walang kakayanan iligtas at naniwala ka kay Kristo. That then it will be. Malinaw tayo doon? At ang kasunod ko yung pagbabago. Ang kasunod ko yung pagpuli na inanak sa atin ng Panginoon. Ikaw ba yung mensahe? Ang basa ko ka. He made Jesus who did not sin to become sin for us so that we might become the righteousness of God. Galing ang Diyos po kasi napakabanal niya. Hindi siya pwede talagang bahira na ay isang kasalanan. Kahit ng kasalanan hindi pwede. Sa langit, wala talaga tungkol na makakasalanan. Hindi pwede. Kaya hindi pwede yung ating sariling sikap. Kailangan ng perfect na dugulang ni Kristo. Si Kristo lang yung tinuring ng Diyos na makasalanan. Kung namatay si Kristo sa krus, ibinilang siya ng Diyos na makasalanan. Pero mo walang kasalanan, tinuring ng makasalanan. Ikaw ba, mapagbintangan ka lang ng ginawa mo sa bagay na hindi mo ginawa? Nasasaktan ka na, di ba? Ayaw mo natin yun. Si Kristo, ibinitang sa kanya, ipinataw sa kanya yung parusa na hindi niya ginawa. Yung kasalanan na wala siya kinalaman. Inilagay sa kanya, pinasalahan ng ating Panginoon. Bakit hindi natin magagawa? Ang dugo natin ay tingin na ng kasalanan. Siya lang yung may kakayanan sapagkat ang kanyang dugo ay perfecto, ganap. At ito lang makakasatisfy sa ating Panginoon. And through the blood of Jesus Christ, He made you righteous. Ibiniyang na tayo ng Diyos na iyong matuwid. Ang pagiging matuwid mo ay hindi po dahil sa ating pagpapakabalik, kung hindi sinuutan ka ng ulo. Kaya kapag tinunan ka ng Diyos sa iyo, ang nakikita sa iyo, yung ikaw na nakaroon ng puti. Bakit puti, Pastor? Kasi sabi sa Revelation, nung nakita niya yung mga multitude na kaputi. Ibig sabihin, wash by the blood. Amen? Ito yung mensahe natin, church. Hindi mo sasabihin doon sa mga tao, alam mo, bakit tayo ng mga tao masa? Kasi masyado tayo judgmental eh. Ang mga Christian, masyado tayo judgmental sa kanila. Ang buhay mo, sabihin ka, ako eh, ganyan-ganyan. Ayusin mo yung sarili ko, paano mo masisimba-simbahan? Paano talaga masisimbahan yan? Kung magsalita pa tayo sa kanila, parang ayaw na sila magsalahan. Ano naman po? And that's the truth. Pero yung sabihin mo sa kanila, ipamukha mo sila na hindi sila katanggap-tanggap sa Diyos. Ilalayo mo na sila ng timang. Amen? So tayo ngayon tayo, iminimisahin lang natin ito sa kanila. Pangatlo, panghuli ay yung plea is urgent. The plea is urgent because the peace is real. The plea is urgent because the peace is real. Yung pakiusap daw ay urgent. Yung mensahe na dala-dala natin, pakiusap kasi sabi ni Pablo doon, I implore you, ay nakikiusap ako sa inyo on Christ's behalf. Sabi ni Pablo doon sa verse 20, be reconciled to God. Binasa niyo po yung nakasulat niya sa Biblia ito.
need is urgent. Para ba siyang, sige na, parang nagmakaawa siya, sige na, gawin niyo na ito. Bakit? Dahil yung peace, yung reconciliation, ay totoo. Hindi ba? Kapag ang isang bagay parang napakaganda, hindi ko pinili-share. May nakita kang magandang bibigyan, isi-share mo ito, ipupuso mo. Nakita mo naman masarap ng pagkain, isi-share mo sa kanila. Tama? That is the effect of the gospel report. Sa sobrang ganda ng gospel, sinasabi niya, na i-reconcile na tayo ng Diyos, dati tayo makasalanan, at ngayon, napauwi na ang galit ng Diyos sa kasalanan. Please, makipag-asal na tayo, hindi galit ng Diyos ito. And in saying this, sa magsasalita na ito, church, pwede bang maging mas creative tayo sa kanila? Kaya ikaw din ang pinili ng Diyos kasi ikaw nakakaramdam doon sa nararamdaman nila. Naniniwala ako kaya marami tayong karanasan sa sayo. Maraming nakalaya sa depresyon, maraming kinaya sa pamilya, maraming pinagaling sa akin. Kasi maraming tao sa labas ng ganun yung kondisyon. Sila din sasabihin natin, mas naging effective ito kapag naranasan niya yung gospel niya ito. Ganun katulad ni Pablo, naranasan niya yung pagpapatawad ng Diyos sa kanya na nasabi niya, dati ako persecutor ng gospel, pinatay ko ang mga palmay ng Christ, pero ngayon, inapoint niya ako, pinatawad niya ako, inapoint niya sa iyo. Please, hindi ganit si Lord. God believes you. Naniniwala ang Diyos kaya mo. Kaya mo sabihin sa kanila sa pinakamaganda paraan. Ikaw ang nakakaintindi dito sa kaibigan mo. Alam mo yung pagkatao ng pamilya mo. Alam mo yung kung sino yung mga tao sasabihan. Alam nyo, ang Holy Spirit din ang namumusap sa iyo kung sino yung mga sasabihan mo. God is alive. And He is saying kung sino, nagdadalek sa inyo yung mga tao sasabihan mo. Lalo na yung mga nakahandal. Ang hinihintay na lang yung sasabihan mo sila. Church, if they will hear the gospel, if they hear na hindi galing ang Diyos sa kanila, if they hear na yung kanilang kasalanan ay napatawad na, there will be a chance. Yung pag-ibig ng Diyos pumasok sa kanilang puso. Dahil sa ginawa po ng Panginoon, tayo ngayon ay reconcile kay Kristo. Wala tayong initially, ang Diyos ang lahat gumawa nito. Siya ang naguna. Kahit tayo ang offender, siya ang gumawa ng kapag. Binuo ng Diyos ang sirang relasyon sa atin. This is the scandal of grace. We were the enemies, and yet God reconciled Himself to us. Not by lowering His standard, hindi binaba niya yung standard, kung hindi paying the price for our sin Himself. Siya ang nagbayad ng sin. Ang dala po natin ngayon, church, ay hindi po message sa condemnation. Kaya hindi tayo, pag sinabi natin ang mabuting balita sa kanila sa isang tao, hindi mensahe ng condemnation. Mensahe ng reconciliation. Alam niyo po na makuha niyo yung Diyos sa dito. Kaya lumalayo yung tao dahil para bang binibigyan natin sila ng set of requirements bago matatabi ng Diyos, dapat ay solve. Makita nila ang mga nila, inayos nila. Napakaganda ng mensahe ng Diyos. Napakaganda nito para sa atin. Lumutin mo lang yung papel na ilagay mo sa isang tabi. Napakaganda ng balita para hindi natin ibahagi sa mga tao na nangangailangan. Alam nyo,
may darating na anniversary sa wedding natin. Ilologs din natin yung ating NPO, di ba? Yun ang NPO. Naniniwala ko, I'm fully convinced, may dahilan ng Diyos kung bakit natin natin. Kapag nag-uusap kami sa mga leaders, kasi sa natin po sa NPO, ang dami nilalagay ng Diyos na idea, plano. Isa na, mas hindi na makatulong sa plano. Tatawag yan niya, mas kaya ganito. Ang bababayo ko, may tatawag na naman. Mas excited. Inilalagay din ng Panginoon yung mga tamang tao kakailanganin natin. Dinubayo, may plano ng Panginoon. Gagamitin tayo yung ambassador ng Diyos dito sa Itzihara. There was a time, nadinig ko yung mga sinasabi ng tao, ang sinabi nila Itzihara. May bangka. Dahil yung mga dito daw sa Itzihara, dito yung maraming isip. Dito yung maraming mga Pilipino na nag-aaway ang mga kung sinabi nila Itzihara na ito yung yes, ito yung ating ito yung ating teritoryo na nilagay tayo ng Panginoon. They have to hear the gospel. Hindi religion. Amen? They have to, tayo, we were once, tayo nilego sa ng Panginoon lang sa Kanya. Hindi tayo marapat-dapat. Pinatawag ka natin ng Diyos. Sila man tayo na nakaampan ng depresyon, sila man nakaramdam ng depresyon, kaya ikaw na pinaranas ng Panginoon ang kagalingan, sabihin mo. Ikaw na pinalaya ng Diyos ang kasalanan, sabihin mo sa kanila, may nagmamahal sa iyo. Amen? Yung ating gagawin na lang sa NPO sa darating na anniversary, this will be a historic moment sa church. Another milestone. Huwag tayo tumingin na mas nakakaunti, alam natin, ganito, alam magagawa natin. Believe the God who is impossible, who can do impossible. You see, lives will be changed. Yung mga tao na sinasabi ng pastor, hindi na kaya pag-ibig. Nakakamulan niya. Mas happy pa siya sa'yo. Nakakamulan ka, ikaw ang nag-invite, ikaw wala na. Napapansin ko, ganun, yung mga nag-invite ang nawawala. Yung in-invite ang nakikira. You will see, church, you will see. Bilang pastor po, ninyo, I'm very, very excited talaga. Kaya ako iniahanda kayo at piniprepare kayo sa mga mensahe na ninyo. Ang basa ng tayo, ang basa ng tayo ng Kristo. Set nila yung mindset. Lagay nila isipan natin sa isipan nila, may mensahe ako talaga. Hindi mo kailangan mag-invento, hindi mo iakabulan natin sa kanila. Amen? Sino dito ang excited sa graduation? Amen. Hallelujah. Wala na yung pakita to. The reconciliation said something in mind of a person offended God. Something God offers a lost man. Bigay-bigay natin. Pagkakaroon ko sa isang sabay. Ready? Go. God has made us new creations. Amen. Amen. Panginoon, nawa ko ang mensahe nito patuloy na tumingin sa aking puso. Hindi lamang po siya hinalin. Maging seryoso kami, Panginoon, sa tungkulin nito na ginagawa po sa akin. Napakalaking bibili sa akin kami ang pinili mo. Hindi ang hell. Hindi ang mga magagaling na tao. Kami na may pinagdaanan. Kami na may hindi karapat-dapat. Ang buhay po namin, Lord, pagiging patotoo sa kanila. Paano niyo po kami binago,
maliwanag ang aming mga ilaw. Marami pong mga tahanan, marami pong mga buhay ang inyong babaguhin at ang idagaling po, Panginoon, sa inyong bahay. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang mga ordinaryong tao kasama namin dito, kami lahat po ito, gagamitin po ninyo para sa mga. Salamat po. In the mighty name of Jesus.